Kinabukasan, nakita ni Juan si Jesus na papalapit sa kanya. Sinabi niya sa mga tao, Narito na ang tupa ng Diyos na ihahandog upang mag-alis ng kasalanan ng mga tao sa mundo. Ang tinutukoy ko nang sabihin ko, may isang darating na kasunod ko. Mas dakila siya kaysa sa akin dahil nariyan na siya bago pa ako ipanganak. Nung una hindi ko rin kilala kung sino siya. Ngunit naparito akong nagbabautismo sa tubig upang ipakilala siya sa Israel. Pagkatapos, nagpatotoo si Juan. Nakita ko ang banal na espiritu na bumaba mula sa langit tulad ng isang kalapati at nananatili sa kanya. Nung una hindi ko rin kilala kung sino siya, ngunit ang Diyos na nag-utos sa akin na magbautismo sa tubig. Ang nagsabi sa akin, kapag nakita mong bumaba ang banal na espiritu at nanatili sa isang tao, ang taong iyon ang magbabautismo sa banal na espiritu. Nakita ko ito at nagpapatotoo ako na siya ang anak ng Diyos. Kinabukasan, naroon ulit si Juan kasama ang dalawa sa mga tagasunod niya. Na makita niya si Jesus na dumaraan, sinabi niya, Narito na ang tupa ng Diyos. nang marinig yun ng dalawang tagasunod ni Juan, sinundan nila si Jesus. Lumingon si Jesus at nakita silang sumusunod, kaya tinanong niya sila. Anong kailangan ninyo? Sumagot sila. Rabay, saan po kayo nakatira? nakatira? Ang ibig sabihin ng rabay ay guro. Sinabi sa kanila ni Jesus, Hali kayo. At makikita ninyo. kaya sumama ang dalawa at nakita nila ang tinutuluyan niya. Bandang 4:00 na noon ng hapon, kaya doon na sila nagpalipas ng gabi. Ang isa sa dalawang nakarinig ng sinabi ni Juan at sumunod kay Jesus ay si Andres na kapatid ni Simon Pedro. Kinaumagahan, hinanap kaagad ni Andres ang kapatid niyang si Simon at sinabi sa kanya, Natagpuan na namin ang Mesiyas. ang ibig sabihin ng Mesiyas ay Kristo. Isinama niya si Simon kay Jesus. At nang makarating sila kay Jesus, tinignan ni Jesus si Simon at sinabi, Ikaw si Simon na anak ni Juan. Mula ngayon ay tatawagin ka ng Cefas. ang Cefas ay pareho rin ng pangalang Pedro.